So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, ah, alam naman po natin na tinutugis na nga po ngayon si Kibuloy. Di ba? So, ngayong araw po kasi mga kababayan, nagdesisyon na po yung Pasig RTC kung saan nga po nandun yung kaso niya na non-bailable. Nagdesisyon na nga po sila na iserve na ang warrant of arrest kay Kibuloy. So ngayon mga kababayan, ngayon kasi, ang warrant of arrest po ni Kibuloy dalawa. Dalawa pa lang. Yung sa Senado at saka yung sa Davao RTC. So yung pangatlo, ito yung mabigat yung pangatlo. Yung non-bailable. So ibig sabihin ng mga kababayan, kapag non-bailable, kapag si Kibuloy po ay nahuli, kung mahuhuli, hindi po siya makakapagpiyansa hanggat hindi po tapos yung kaso. So para sa akin, fair na yon. At least makita natin si Kibuloy na nakakulong. So sana pag si Kibuloy po ay nakulong, sana makakuha po tayo ng picture or video na nasa loob po siya ng kulungan. At ang gagawin ko po doon mga kababayan, ipiprint ko po yun and then ipapap-frame ko po ng magandang frame. Kakabit ko po doon sa pinto namin. Tapos lalagyan ko po ng kandila na dalawa. Dadasalan ko si Kibuloy. And then mga kababayan kasi, ang problema kasi dito mga kababayan, umamin naman po kasi yung Davao Regional Police na kaibigan niya si Kibuloy. So medyo nakakapagduda lang na mahuli ba talaga si Kibuloy na umamin naman pala yung pinakahepe ng Davao Police Regional na kaibigan niya si Kibuloy. 'Di ba? So ito pag-usapan natin 'yan, no. So ito andito, no. So sabi dito, no, okay. Sa Inquirer, no. So ito ay April 11 din, kanina lang din 'to, no. Kibuloy arrest order this time for qualified human smuggling. Okay? So, ito po ay galing po sa Pasig. Ito yung sinasabi ko sa Pasig eh. Okay. Apollo Kibuloy has been ordered again arrested this time for qualified human trafficking. The Pasig City Regional Trial Court issued the warrant of arrest for the founder of the Kingdom of Jesus Christ on Thursday, April 11. It is the second arrest warrant against him after Davao City RTC issued last week an arrest warrant for him and 5 subordinates for child and bawal sabihin, Diyos ko na yan, mahigpit ang YouTube. So ngayon mga kababayan, ito na. So nakakuha tayo ng dokumento dito. Actually, ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 4, pang-5 si Kibuloy. So, ang nakalagay dito talaga, no, Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, sorry, City of Pasig. So ito po yung kinakatakutan na arrest warrant ni Kibuloy. Yung sa Pasig. Kasi nga po, non-bailable. Walang piyansa. Okay? So ang sabi dito, okay, basahin lang natin, no, kasi medyo may makukuha tayong aral dito, no. For resolution is the motion to defer, suspend proceedings, and hold in abeyance issuance of warrant of arrest filed by the accused through counsel dated March 21, 2024, to which the prosecution filed its comment opposition thereto dated April 4, 2024. So malinaw mga kababayan na sumagot po yung kampo ni Kibuloy dito. Lakayan natin. So ibig sabihin kasi nito mga Streetwise, nung na-file nga po or nung binuksan nga po ulit yung kaso dun po sa Pasig, sumagot po yung abogado ni Kibuloy na nagbigay sila ng motion para suspend to defer proceedings. So pinapatigil po ni Kibuloy. Hino-hold po ni Kibuloy. Yun nga lang, hindi po to pinayagan ng korte. Okay? So sabi dito, in their motion, the accused pray. Nagdasal pa talaga, no? Okay, nagdasal pala, no? The accused pray for the suspension of any criminal proceedings against them and to hold in abeyance the issuance of any warrant of arrest pending the resolution by the Secretary of Justice of their motion for reconsideration. So, MR. So, wala talaga, no? Malabo talaga. So,
Basahin po natin to, no? Okay, ngayon may binabanggit kasi dito na Section 11, di ba? On the other hand, the prosecution vehemently opposes the motion on the ground that Section 11, Rule 16 of the Rules and Criminal Procedures only allows suspension of arraignment based on the filing of a petition for review before the Department of Justice, but not with the filing of the motion for reconsideration on the resolution of the petition for review. So ngayon mga kababayan, ang ginawa pala dito, mali. Mali pala yung kampo ni Kibuloy dito. Kasi pinasok nila yung MR sa Section 11, rule number ano to? Rule number 116, 'di ba? Para po masuspindi po yung kaso ni Kibuloy. Ang problema kasi dito, nung binasa ko nga po ito, may nakuha tayong dokumento dito Ito. Ito Section 11 Ang problema kasi dito mga kababayan, suspension of arraignment ito. Upon motion by the proper party, the arraignment shall be suspended in the following cases. Okay, suspension of arraignment. Hindi ito suspension ng warrant of arrest. So, ewan ko lang, hindi naman ako abogado, pero marunong naman tayo magbasa. Kasi mga kababayan kasi, kapag sinabi mo kasing suspension of warrant of arrest, ito po yung pinapahold mo, yung warrant of arrest. Pero ito kasing ginawa po ng kampo ni Kibuloy, suspension of arraignment. So yung arraignment po kasi, technically, ito yung pinakaunang hearing. Na ang arraignment nga po, ang nangyayari dito, tatanungin yung akusado kung guilty ka ba o hindi. Parang ganon. So pag sinabi mong not guilty ka, so tuloy ang kaso. Di ba? Pag sinabi mong guilty ka, so by default, talo ka na. Di ba? So medyo malino. So sabi dito, the accused appears to be suffering from unsound mental condition which effectively renders him unable to fully understand the charge against him. So hindi pasok si Kibuloy dito. Kasi mukha namang matino si Kibuloy, no? Kasi magaling mamili ng Palmolive girls Kasi kung ang dahilan po kasi ng kampo ni Kibuloy ay 'di ba para i-suspend nga po yung arraignment dahil nga po medyo mental incapable si Kibuloy, hindi naman ako naniniwala doon kasi yung mga Palmolive girls po ni Kibuloy magaganda. So, syempre kapag hindi ka naman matinong tao, hindi ka naman mamimili ng Palmolive girls na pangit. So, dito pa lang sunog na sila doon. So, yung ebidensya dito ay Palmolive girls. So, sunod, the exist of prejudicial question. So, actually, walang prejudicial question dito. 'Di ba? Kasi paano magkakaroon ng prejudicial question? Kasi unang-una, yung kaso po ay dumaan po sa DOJ. 'Di ba? Na-dismiss yung kaso, nabuksan ulit, dumaan sa DOJ. So dumaan po sa due process. So walang prejudicial question dito. And then ang sabi dito, a petition for review of the resolution of the prosecutor is pending at either Department of Justice. So hindi naman pending. So hindi pending. Wala naman pending Hindi naman pending sa DOJ yung kaso So mga kababayan, no, medyo eng-eng ng konti, medyo mahina ang utak po ng konti itong mga abogado ni Kibuloy kasi bakit sila nag-file ng suspension of arraignment? Hindi naman kasi pasok si Kibuloy para po ma-serve sa kanya yan. So, ito lang, no? Makikita naman natin mga kababayan sa mga hearing pa lang po sa Congress na yung mga abogado talaga ni Kibuloy medyo mahihina talaga. Si Suplico nga lang yung medyo maayos-ayos Pero sila Tolentino, pati yung babae na isa, yung abogado ni Kibuloy, medyo mahihina. So, paano natin nalaman? Kasi, ito pa lang Yung pag-file pa lang nila ng ng suspension ng kaso ni Kibuloy, medyo mali na Di ba? And then mga kababayan, isa pa, okay? Ito yung malupit dito. Regional Office Director says friendship with Kibuloy will not affect manhunt for fugitive pastor. Ito na. Okay. Hinga muna tayo. So kayo ba, naniniwala ba kayo na hindi na impluwensyahan yung paghuli kay Kibuloy na umamin ngayon yung Regional Police Director sa pagkakaibigan nila ni Kibuloy?
Ang sabi pa nga ng pulis na to na tuwing birthday na tuwing birthday niya, andun siya sa kingdom ni Kibuloy. Doon siya nagse-celebrate. Kasi nga magka-birthday daw po sila ni Kibuloy. 'Di ba? Nausog hindi mausog. Hindi ano 'yan. Kasi medyo mga may L yung mga member po ng mga DDS. So ang tawag ko nga diyan hakbang ng mautog. So ito mga kababayan, so panoorin natin tong admittance ng pulis na kaibigan nga daw po ni Kibuloy. Meron yan dito sige ito, panoorin natin to. Police chief admits the arrest of fugitive evangelist Apollo Kibuloy may be hampered by the pastor's network of friends and deep resources. We have this report. Police Regional Office 11 Director Brigadier General Alden Delvo admits being friends with Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Alam niyo ba kung ano yung birthday, kailan ang birthday ni Pastor Kibuloy? April 25, that coincides with my birthday. And that is why magkakilala kami. And there were times also that I don't celebrate my birthday at home. I just celebrate it with him sa kingdom niya. But he said, ay na, medyo malabo lang yung audio, no? Pero inamin talaga nung police nga po, na regional officer nga po ng Davao, ng buong Davao, na magkaibigan sila ni Kibuloy. So, ewan ko ba, no? their friendship will not hinder authorities' manhunt for the fugitive pastor. Kibuloy has a warrant of arrest for sexual and child abuse issued by a Davao Regional Trial Court. Being a policeman, being a regional director, I'm just a professional. I'm just doing my job. I have his warrant. Wala mang kaming kaso sa isa't isa. Maybe he has something to answer in the courts of law, but I'm just doing my job. So with that, I will really exert effort in finding him and putting him and bringing him to the courts, no? To those who issued the warrant. Okay yan, okay na. Tapusin na natin dyan. So ang sabi nga po, ang sabi niya, sabi ng police, ano ba pangalan? No? Hindi ko na research yung pangalan. So sabi nga po ng police na kaibigan ni Kibuloy, professional naman daw po siya. So kaya niya raw pong iserve yung warrant nga po ni Kibuloy. So maniniwala lang kami pag nahuli na. Pero pag ngayon po na habang hindi pa nahuhuli, hindi po mawawala sa isipan po ng mga tao na baka naman pinatago ninyo. Baka meron kayong kinalaman sa pagtatago kay Kibuloy. Kasi admitted ka na kaibigan mo eh. Tapos yung birthday mo, hindi ka nagsa-celebrate sa bahay ninyo, doon ka sa nagsa-celebrate sa kingdom ni Kibuloy. So close talaga kayo. So maniniwala lang kami, kasi bakit mo pa kasi sinabi, pwede namang wag sabihin eh. O well, galing na rin sa bunganga mo, well, maniniwala kami na hulihin mo si Kibuloy kapag naging totoo na. Pero sa ngayon na nagbibida-bida ka lang na professional ako, kaya kong hulihin si Kibuloy, may kopya na ako ng warrant of arrest, hindi kami naniniwala. Mas maniniwala kami ngayon na dapat kasi, ito lang eh, alam naman ninyo na may warrant na parating. Hindi nyo man lang sinorveillance. Hindi nyo man lang sinorveillance kung nasaan. Diba? Ayan ang punto natin dito eh. Hindi man lang nila sinorveillance kung nasaan si Kibuloy na alam naman nila na may warrant na parating. So ngayon, kung kailan na dumating yung warrant, dahil nga sa walang surveillance, actually pwede naman yun eh. Surveillance na patago, pwede naman yun eh. Kaya nga surveillance patago eh. So ngayon, nung lumabas na nga po itong tatlong warrant na to, so ngayon nangangapa kayo. Tapos magyayabang-yabang ka na, hindi, magkaibigan naman kami, pero hulihin ko siya. Well, mas maniniwala ako na tinago ninyo hanggat hindi nyo pa siya nahuhuli. Di ba? Oh. So yun mga kababayan, no? So kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo na posibleng mahuli si Kibuloy? Especially nitong police po na to, na regional director nga po ng Davao. Well, kung mahuli si Kibuloy, posible po NBI, posible rin po yung hawak, yung mga dalang police po galing Maynila, posible na sila yung makahuli. Pero pag Davao, yung uhuli kay Kibuloy, medyo duda po tayo doon. So yun, nasa dyan po sa 1,200 po nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa paglabas nga po ng arrest warrant ni Kibuloy na non-bailable. At naniniwala ba kayo na huliin siya ng kaibigan niya? Natin, di ba? Yun, so pa-comment lang po sa baba.
At binabasa ko rin lahat yan. Pero ako naniniwala naman ako mahuli siya. Naniniwala naman ako mahuli talaga siya.